Welcome back sa panibagong episode at kung bago ka pa lang sa aking munting channel, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa mga ilalapag ko pa na videos na katulad nito. Panibagong dayo na kasama si Utol at nakayari pa rin kami kahit na medyo malabo ang tubig. At dito nga mga lods ay umpisa na natin ang adventure na to, kaya tara na, let's go! Tayo na't gumala sa malawak na karagatan, bitbitin na ang spear gun at ibang kagamitan, sisirin ang kailaliman, tuklasin at hangaan, bahura na makulay at mga istang kumikinang. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte, mahirap man at malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Piliin mong maging parehas ang paraan, huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero. Nandito na tayo sa spot mga lods. At 2 oras na biyahe. Walang 2 oras. Alas 18. Start na tayo ng adventure ngayon. Alright, stay safe sa lahat ng Spiro. Let's go. May ready ang spear gun at may kasang rubber. Ito na nga mga lods, ang unang isda na nagpakita habang lumalangoy sa target na bahura. Isang barakuda ang napansin ko sa ibabaw pa lang, kaya nagdrop ako kagad dito para maklose ang gap at makayari tayo. Ito na rin pala ang naging warm up natin sa bahurang ito. Malayo pa ang distansya ng isda pero pabor naman sa drop shot, kaya mas lalo ko pang binilisan ang langoy para mas malapitan ko ang isda na to. Nasa 4 na kilo na rin sana ang barakuda na to pero sadyang may lap. Habang sumisipa papalapit sa kanya, lalo naman itong lumalayo, ginamitan ko na rin ng ibang diskarte. Nag-close open na rin ako dyan, baka sakaling maakit ng isda. Pero sadya talagang may lap mga lods, kaya hinayaan ko na lang muna. Hindi tayo nakatira dito at sayang naman, panalo na sana yon. At next drop nang marating ko na nga ang target na bahura, dito mga lods ay lumapat ako para mag-ambush. Ito ang mainam na paraan, lalo na ganito ang kulay ng tubig. Mag-aabang tayo, baka sakaling may dadaan na isda, makatira tayo. Segundo lang ang lumipas nang makalapat tayo sa bahurang ito. Skipjack tuna naman ang nagpakita. Sa malaking grupo ako nakatutok pero masyadong mataas ang daan nila, kaya hindi tayo nakatira kagad. Hinantay ko ng saglit at ito may pangalawang grupo pero napakabilis ng langoy. Di natin matutukan ng spear gun kaya hindi pa rin tayo nakatira dito mga lods. Nagantay tayo ng ilang saglit pa at maya maya lang may napansin ulit ako na isang malaking grupo. At dito nga mga lods, medyo mababa na ang daan nila kaya pinilit nating makatira dito. Alam ko nang tatamaan, kinalabitan ko na ang isda na to. 3 ang tinamaan mga lods pero manipis ang tama ng isa. At yung isa naman ay nasa may parting buntot tinamaan. Alanganin pa rin ang tama ng isa kaya dinahandahan ko mga lods, pero ito ang nangyari. Isa na lang talaga ang natira para sa atin pero ayos na to mga lods. Unang isda natin sa araw na ito, skipjack tuna. At ito ay naging pang-ulam na rin natin kaya panalo na yan mga lods. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa Pero 3 sana yung tinamaan. diskarte, Wala nga yung tama ang 2. malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Piliin mong maging parehas ang paraan, Next drop natin sa bahurang ito at habang lumalalim ang sisid,
may napansin na kagad ako na isang king mac na nasa may bandang malayo pa. At nang lumingon ako sa may bandang kanan, may isa pa pala na nandito at medyo malapit ang distansya kaya pinihit ko ang spear gun. Sabay close open na rin para mapahinto natin ng isda at makatira tayo ng maganda. At ito nga mga lods ay tinamaan natin. Unang king mac na ibinigay sa araw na ito at maganda yung naging patama natin. Hindi na nakahatak ang isda mga lods kaya hindi tayo nahirapan ng gusto. Parehas ang paraan, huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inandagan. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero, ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at huliin sa paraan mo. Sige, may lakman at malalim, ano man ang huhulihin. Tara na gintong lumagoy. Tapos kung masecure ang isda na to at maituhog, nagdive pa tayo ng ilang dive at nakakuha pa tayo ng isang isda. Isang kanuping pa ang nayari natin na pang-ulam. Sa oras kasing yan ay tanghali na, kaya dumiretso na rin ako ng bangka para kumain na rin at lilipat kami ng bahura. Paano mo doon? Ayun ang katuray. Ayun ang katuray. Pana, Roy. Let's go. Unang paglapat nga pala sa bahurang nalipatan, dito lang muna tayo sa parting mababaw dahil katatapos lang din kumain. At dito nga mga lods, may napansin ako na isang maliit na barakuda. Sinubukan ko na palapitin ng isda na to at baka matira natin. Sakto na rin kasi yung laki sa pang-ulam kaya pinilit ko nang kunin ang isda na to mga lods. Inantay natin ng ilang saglit. At maya maya lang ay unti-unti nang lumalapit. Saktong tiyempo sa paglapit para makatira tayo ng maganda. Ito yung unang tira natin sa hapon na ito. Kaya dito mga lods, sinubukan ko kung tatamaan ng isda. Tinamaan naman natin ang barakudang ito. Kaya sakto na rin yan sa pangulam mga lods. Panalo na rin yan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero, ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Next dive, nang malapit na akong lumapat sa mabuhangin na parting ito, nagaw na kagad ako ng camera. At dito nga ay napansin ko na napakarami ng sardines. Malaki ang posibilidad na may magpapakita ng malaki. At dito nga nang bumaling ako sa bandang kaliwa, nagulat ako mga lods. Malaki na king mac ang nagpakita pero napakalayo ng distansya. Umangat ako sa pagkakalapat para mahabol ang isda at maklose ang gap.
Pero sadyang hindi ako napansin ng isda na to, kaya nag-close open na rin ako dito, baka sakali na rin. Diretso sa paglangoy ang isda at halos nawala na sa paningin ko, kaya hindi ko na hinabol mga lods. Nagbakasakali pa rin ako at pinagmasdan ko pa, pero sadya talagang hindi na bumalik ang isda mga lods, kaya dahan-dahan na akong umaahon dito. Habang lumalangoy naman paibabaw, may napansin ako dito na isang trevally. Kaya pa naman ang hininga, kaya agad kong binalikan ang isda na to. Golden dot trevally at mahigit 1 kilo na, kaya panalo mga lods. Wala sila yung kibak na hinahabol ko. Ay, saya. Hilap. Next drop at sa parehong bahura pa rin kung saan ko nakuha yung dalawang isda na magkasunod. At dito nga mga lods ay muli akong lumapat. Nag-abang ulit ako dito dahil nandyan pa rin ang mga bait. Hanggang sa may napansin na nga ako na isang dugtod tuna at palapit sa aking distansya. Nang makalapit na nga ng gusto, agad kong kinalabitan ang isda na to at maganda ang naging patama. Dugtod tuna naman ang sumunod na isda at nasa 3 kilo na rin yan mga lods, kaya panalo. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisitas pero ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. At diskarte, mahirap man at malalim. Dito naman ang huhulihin. Tara na, gintong lumalangoy. Nang matapos kong maituhog ang dugtod-tuna na ito, muli pa ako nag-drop ng isa pa at nakayari tayo ng sneak unicorn na good size na rin at pang-ulam na. Hindi pa kataas oh. Wala na dyan sa ano. Yan, lipod. Umaga pa. Hirit pa tayo. Baka makadagdag pa. Sayang sa tanigi. Oo. Next drop at muli tayong mag-aabang sa may bandang unahan ng bahura. Umabanti lang ako ng kaunti at dito na ako ulit lumapat. Sa ilang segundong pag-aantay nang bumaling ng tingin sa harapan, napansin ko na may dalawang isdang papalapit at napakabilis. Siguradong dadaan sa mas malapit na distansya, kaya hindi na ako nag-atubiling itutok ang spear gun para matira natin ng maganda.
sa pulse sa gitna ng katawan, kaya hindi ko na binigyan ng line para hindi na rin may sabit sa bahura. Kaya diretso na akong umahon dito para mabilis natin masecure ang isda. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. May laban at malalim, ginto naman ang huhulihin. Tara mo, ginto naman mo. Base Trevally na halos 3 kilo na rin kalaki, kaya sobrang panalo mga lods. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, ginto naman ang huhulihin. Tara na, gintong lumalanggoy. Maging parehas ang paraan, huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisitas pero ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Next drop nang mailagay ko ang Base Trevally sa bangka. Habang lumalangoy, may napansin ako dito na isang sweet lips. Harlequin sweet lips ang nandito at busy, nagpapalinis kasi sa maliit na isda. Patuloy pa rin sa pag-ilalim at sa drop shot natin kukunin ang isda na to. Nang malapitan ko nga ng gusto, agad ko nang tinutukan at tinira. Kalanganin pa rin ng tama at sa tingin ko ay hindi bumuka ang flapper, kaya diniretso ko na lang para mahawakan na rin ang shafting at masecure ang isda. Sumubsob sa buhangin pero hindi ako sigurado, kaya ibinaon ko ng gusto ang shafting. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisidnas pero ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. May laman at malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na, gintong lumalangoy. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Next drop at dito mga lods, napakababaw ng King Mac. Sa ibabaw pa lang napansin ko na ang isda na to, kaya agad ako nag-drop. At dito nga mga lods ay na-close natin ang gap at agad natin na tinira. Tara mo, ginto. King Mac na panalo na rin ng laki, halos 4 kilos na rin ang isda na to. Kaya ayos talaga mga lods. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na, gintong lumalanggoy. Muli akong nag-drop nang mailagay ko sa bangka ang King Mac na ito, pero hindi na tayo pinalad ng sumunod na isda. Ang oras kasi na to ay alas 4 na rin ng hapon, kaya dumiretso na rin ako ng bangka at uuwi na kami. Salamat sa napakaraming biyaya at labis na pag-iingat. May pangbinta na, may pang-ulam pa na masarap, kaya panalong panalo mga lods. Nagaling sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisitas pero
Kadugtog. Alright. Piliin mo maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pag dagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero, ano man